So yun, dito nga tayo ngayon sa Caltex Mamplasan. Sama natin si Tropang J. Gamit niya MT-10. So MT-09, MT-09 ko, tas MT-10. Ito yung lolo ng ng Yamaha. So napakaganda nito. Soon, ma-test drive natin to and ma-review din natin to. For now, dito muna tayo sa MT-09. Yun oh, ganda ng tunog. Ganda ng tunog. Ganda. CP4 engine. Motor ng R1, MT-09. Pogi. Init lang ang upuan. So naka all black kami lahat. MT-10 with Brother J. Rev. Ingat bro, ingat. Yo. Ayan, drive mode. Suwapit, ganda ng tunog. Ang ganda ng tunog ng MT-10, no? Solid na solid. Ganda ng tunog, MT-10 and MT-09, no? Pinagsama. So kung papansinin nyo to, pogi, oh. Nag-feature eh, no? Sa gitna ng expressway eh, no? Bilis ni Adrian. Hindi ako makapagmabilis kasi wala akong lagayan ng phone. Nasa bulsa ko lang, baka tumalbog, baka mahulog. Sa arangkada at saka sa mid-range, andun yung power talaga niya. Pero yun nga, sabi ko rin nung review ko sa Z1, medyo malakas aga sa ang Z1 kasi inline 4. Pero natural na yun pag naka big bike eh. So nagustuhan ko lang dito is comfort, quick shift, auto blip. At the same time yung suspension mas maganda compare kay Z1 na medyo kailangan ng tuning. Pero sabi ko nga walang perfect na bike. So depende sa preference mo eh. Kung gusto mo talaga ng inline 4 or inline 3, di ba? Depende pa rin talaga eh. So meron ng gusto naked talaga, ayaw nila mag-sports. So depende. So itong si tropa natin si Adrian na naka MT-09, mas prefer niya yung 3-cylinder. And yun nga, yung looks ni MT-09, power and comfort, syempre safety, technology, compare kay Z1. So kung ang hanap mo is
comfort, technology, and more safety features, dito ka kay MT-09. Pero kung brusco, machos, screamer bike, dito ka kay Z1. Kasi si Z1, iba rin yung power na pinoproduce, no? From mid-range up to high rev, meron siya. Hindi katulad ni MT-09, on torque siya sa umpisa yung power niya. Thank you bro, thank you. Ingat, ingat. Wala na ako masyadong re-review dito kay MT-09 kasi same lang naman sila ng Tracer, no? In terms of power, pinagkaiba lang nila is naked to, and si Tracer is sports touring, no? Or adventure bike. In terms of power, medyo tame to, itong Gen 3. Naked tsaka sports touring, ibang iba talaga eh. Pagka naked, damang-dama mo yung hangin kahit ganito yung jacket mo. So pagka sports adventure or touring, wala talagang papasok na hangin. Pero ang maganda doon, madadala mo siya for long drive. Kasi nung biniyahe ko to from Nueva Ecija, napagod yung leg ko eh. Sobrang nangalay ako eh. At the same time, yung hampas ng hangin, sabi ko nga, hindi talaga ako into naked or sports. Pang malapitan lang talaga to sa akin. Pero bilib nga ako sa mga naka naked bike na pinanglo-long ride nila and sports bike na pinanglo-long ride nila. Bilib na bilib ako sa kanila kasi talagang tanggap nila yung cons, no? Sabi ko nga, pag mahal mo yung bike, parang tao lang din yan. Kahit ano pang flaws yan, kahit anong cons yan, basta mahal mo, titiisin mo. So yun, pag naked bike talaga, kailangan mong yumuko. And maganda, lagyan mo ng konting windshield para yung wind dragging is hindi masyado sa'yo. Tulad nung kila Adrian, meron silang konting windshield para medyo makapagtak ka ng konti. Kasi dito wala talaga eh. So overall performance itong bike and tech features and safety, wala akong masabi. Siguro sa naked bike category nasa 8. Kung i-rate ko to, 8/10. Hindi perfect yung bike pero walang perfectong bike eh. Almost perfect. Pero kung pan-daily mo to and first big bike mo, masasuggest ko pa rin naman kasi natitimpla na yung power niya. May 1, 2, 3, 4 na siya. And syempre Yamaha, hindi kagad mabilis mag-depreciate ang value. And yun, masarap gamitin. Pupunta ka sa mga matatraffic na lugar, pwede to. Wala kang mararamdamang vibration, no? Hindi katulad sa Z1, medyo meron sa tangke saka sa bandang upuan. So medyo nakakapagod din yun pag nararamdaman mo yun. Pero talagang tinginin ka dun kasi yung sounds. Kaya para sa akin, okay na okay itong MT-09. Overall performance niya sobrang ganda. So yun lang. Dito na natin tatapusin tong video and papasalamat tayo ulit sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng ganitong opportunity na magkaroon. And we're so blessed, no? Dahil hindi lahat nabibigyan ng ganitong opportunity. So lahat naman yun, binabalik natin yung pasasalamat, no? And nawa may share din natin yung blessing sa iba, no? Yun naman ang purpose natin, di ba?
Dapat kung ano yung binless sa'yo ni Lord o yung binigay niya sa'yo is gamitin kasangkapan para i-bless mo rin yung ibang tao. So this is up for sale, and nagpapasalamat ako kasi last month lang sabi ko dream bike ko to, and nawa magkaroon tayo, and ito na, nahawakan na natin. So thank you Lord sa opportunity and blessings, and malay mo ikaw na ang susunod na magkaroon nito. Yun lang, God bless, ride safe, shalom.